By February 1st, age 64 na ako. So what will you expect sa ganung edad? Palugas, di ba? So, and then ang lifestyle ko, kinakaroon ko ang bawat ginagawa ko eh. As a makeup artist, hairdresser, as an actor, o TV guest, kinakaroon ko, hindi ko nilalaro ang lifestyle ko. Kung ano yung assignment sa akin kahit na alalay lang ako ng artista, kinakaroon ko yan. So, meron tayong natawag na stress. Isa sa mga causes talaga ng polygraph, stress. So, naglugas ang buhok ko when I reached the age of 40. Tapos sabi nila, life begins at 40. Sabi ko, ito ba yung buhay ko? Makakalbo ko? No way! Sabi ko, gano'n. So, lahat rinay ko. Name it, binili ko yan. Yung mga hindi nakakarating na mga hair grower dito sa Pilipinas, bayad ko sa abroad. Every time meron kaming consummate na shadow doon, pagtapak ko pa lang sa airport, hanap na ako ng butik or clinic o kung sino mga kaibigan doon. Minsan dito merong TV ng falling hair and TV ng pinakamahal, pinapatulan ko. Pero I'm really very sorry. I'm telling them in a pero the States, hindi ko sabihin sa inyo kung ano yung mga produkto na yun. It will be unfair naman. Hindi ako rin successful. So what I did, meron ako nakilala, si Miles, na mahusay gumawa ng wig. Nakilala ko siya during yung mga event namin ni Shirley Gonzalez at saka ni Sharon sa Madrasta. Kasi sa Madrasta, meron yung tinatawag natin na nag-start from the 60s, 70s. So iba-ibang hairstyle ni Sharon ang gagamitin doon. So nakilala ko si Miles. Sa kanya ako nagpagawa ng wiglet, ang tawag ko topper. Yung topper na yon, dito ito, wala na akong buhok dito eh. Yung manipis na yan. So, nagpagawa ako ng topper na yon, kinakabit. It's 20,000. Yung ganun kapiraso. Why? Galing pa sa India yung buhok. Real hair. And then, handmade na itinatahi dun sa sa hairnet. Hindi yung net na makapal na nakakadelikado sa ulo, lalo mag-ulo kasi magaan. So, pag ikinilig ko yung ganyan, wala nakakahalata na meron akong wiglet. So, ang problem ko about yung pagiging kalbo ko, yung topical ang solution. Alam ko may wiglet ako nasa support. So, yung insecurity naman, nandun pa rin. Insecurity na mabuko. O kaya merong isang kaibigan ka, bakit na ka ba? Di ba yung nananabunan ng ulo? Bigla mahatak, ang laking kahiyan, correct? Meron yung hindi ka makapunta sa beach, hindi ka makaligo, hindi ka makapunta sa mahahangin. Kaya anong nangyari? Para to play safe, bukod sa wiglet, ang collection ko ng hats, mga sombrero, grabe. Andun ngayon, isang dingding, isang aparador yung collection ko. Pag nakusumbrero ko, si Raymond, tinatamad ako kasi mga isang oras may hindi yung ilalagay ng wiglet, ayun yung mabuti para hindi mabuhay, ang tagal. Sombrero, ganyan ko lang, alis ka na. So, meron nag-stop ako sa paggamit ng mga yung mga solution for to stop falling hair. And then, that's the time talaga na when I told myself na, more na, wala na, hindi lang na makalbo, pero yung fear factor ng isang Fanny Serrano ang lakas. Kasi, tatwagin kang icon, doon ako nag-publicity sa icon na yan eh. Pag tinatawag ko icon, nakakakaba eh. Kumbaga, hindi yung ay talaga, iba feeling eh. Ako huwag ako tumawag yung icon. Kasi may mga diferensya ako, kung beauty consultant ka, na ikaw may sarili kang problem sa sarili mo. Yung pigmentation ko, I have to wear, yung kagaya na may gamot ako sa mukha. Kaya nasa process ako ngayon ng feeling eh. Kasi meron ka itong project na gagawin na kailangan na maganda ako.